Hey Shippers, ang podcast nito ay intended for entertainment purposes lamang. The views, opinions, and bardahan of the host and guests are their own. Statements may be subjective kaya have an open mind and heart sa pakikinig and in life. Anything shared within the episode are limited to the information acquired at the time of recording at maaaring magbago ito by the time of listening. People change, okay, we learn, except for the host of this show. Charot. Kaya listen with caution because we go all out with our opinions. Kaya tara, sakay na, and let's sail together in the open seas. She's talking about herself. Of course. She never learned. Wait, eto na. Hello 2024. At sa mga ulo na mga nagbabagang baklita, Cherry Magic episodes 4 and 5. OT at commute. Gawin bang date? Yes and... Last Twilight, episodes 8, 9, and 10. Day, tuluyang nabulag. Mommy, ayaw kay Mok as jowa. Yes, and... Cooking Crush, episodes 6 and 7. Ang mag-crush, nagkainan kung san-san. Yes, and... I Can't Reach You, episodes 4, 5, and... 5 lang pala. 5 lang? Grabe yung 6. Oo. Sorry. Ate Girl, Sawi, Kakeru, walang pake. Yes, and yan at marami pang iba dito sa ating Wave Weekly ng January 1 to January 14. So, Tidal Wave Weekly ng 2024. Mali-mali yung nakasulat sa Notion. Kaming ang inyong mga lingkod. Ang mga baklita nagbabaga who never learn. Ako si Shirai. Ako si Shipper Leif. Shipper Kev, mukbang era. And whose fault is it, Shipper VP? And welcome to... The Judges. The Never Learners. The Never Learners. The Did Not Improvers. Bagong taon na pero may natutunan ba kami? Wala. Kasi, Nag-resolution. Wala. Kumakain pa nga ulit ako eh. Diba? And improved yung pagkain mo, hindi na sa kwarto. Chips. Sa kusina ka na ngayon. Oo. Kanin, ulam, at sa kusina na po si Shipper Kevin. Del Monte Kitchenomics is shaking. Correct. Oo nga. Diba? Kaya nga tulad din sabi ni Juday, lika. Tinan mo. Walang nangyari. Kami yon. Kaya welcome to the show where we board the ship of love in all forms, sailing to the latest and greatest waves on the BLCs. So, ano na? Tutuloy pa ba natin to? Charot. Oo naman. Kasi wala naman tayo natutunan. Charot. Apparently, tuloy pa din. Oo. Sadly. So, kailangan. Unfortunately. Featuring mommy ni Kevin. Start tayo with Cherry Magic episodes 4 and 5. Yun yung headline. Hello po, dito. Dito ba kasi Olavit din naman niya yung tita ni Achi. So, oo. Ay, oo nga. Oo, galing mo doon. Pero trash talker yung tita niya. Totoo nga. Basta sa moda. Oo. Ipahiya pa rin na-promote? Oo. Grabe yung ganun. Which is very, parang a very Christmas and New Year's tita during yes. Oo. Hindi pa na-promote. What's wrong with you? Ganon. But ano yung sabi mo kanina, VP, at ang Cherry Magic this week ay puro fluff. Hindi, for episode 5 lang. Yung 4, I think, okay naman. Maganda yung drive nung plot ng story. Kasi, di ba, with the whole Songkran thing, tapos yung kapatid ni Karan, na epal, na parang kung kapatid ko yun, masasampal ko yun. Hindi eh. Kasi tinutulak ka nga niya, pinupush ka nga niya parang... May ano yung sa Japan? May ano yung... Sa Japan, kapatid din niya yun, di ba? Kapatid niya, nung nagkasakit din siya. Tapos... Pero walang ganong eme. Walang involvement si ate sa pag-decide ni Kurosawa na magstay. Oo. Yeah. Inaalala ko. Ganun yung parang gusto ko, shit, ano ba to? Bago ba to? Oo, ganun kagad eh. Pero compare ko pa rin. Pero yun yung sumakay sila sa taxi, tapos doon naklaro kay
Parang yeah. parang kakahimatay lang ni Adachi nung sinakay sa taxi tapos biglang doon na napakita na si ate pala niya yun. Ate, oo, kapatid. Oo, na also shipper pala. Pero not Oo. as big of a shipper as Shipper Pie ang ating As Si Pai. Oo. Siya ang ship of the week. Totoo. Shipper of the week. Oo, shipper of the week. Natuwa ako doon kasi doon sa Japanese very subtle, not like us. Not us. Very subtle. Very subtle si anong pangalan niya doon? Basta Pai. Japanese Pai-san. Pai. Ate girl. Si Pai-san. Si Pai-san. Oo. Na 'di ba sa thoughts lang na nabasa ni Adachi na siniship sila. Pero napaka subtle pa rin. Sinabi lang niya parang ang cute lang nila together. Parang gano'n. Eto hindi As in, we're watching Tile at run off. Walk out. Pa yan, no? Diba? Oo, grabe yung tele. Ate, sobrang nabaliw ka, gano'n. Gulat To be siya. fair, We don't judge. kasi tumili din ako nung nung nagpapahiran sila ng putek. That's true. Chalk pala. We don't judge kasi panoorin nyo nga lang si Super Life sa pagpili niya. Bagay. Sa 17. Oo. Sabi talaga ng friend ko, nag-reply siya. Sabi niya, pang-inang pili yan. Sabi ko, ay sorry ha. Is she bakla? Yes. Yes, she is. I don't apologize. Oo. Pero yun, tumiti ako doon. Doon ako napatili uli after. Ewan ko. Ngayon na lang uli ako talaga kinilig ng Oo. very... May na-explain ba? Like, bakit hindi niya nababasa yung thought nung boss? Nahirapan lang siya ng pick up. Pero nabasa din niya. Nabasa niya. Okay. Parang hindi na lang ginamit yung voice inside your head para i-relay sa yung message, pero na-gets niya, 'di ba? Although sa Japan sobrang yung nahirapan talaga siyang hawakan. Pero nung nahawakan niya, nabasa pa rin niya. Pero ito parang 'di ba? Parang medyo kasi parang pinapanood ko siya, sabi ko, hindi ba niya nababasa? Si Bella Swan ba yung boss? Ayun. Bella Swan na vampire. Oo, diba? Si Bella Swan ba yan? Bakit may shield? Yung sa kliyente to, 'di ba? Yung yung may dessert. Oo, sapin-sapin lang pala. Oo. Sapin-sapin lang ang gusto niya. Nakakaloka. Oo. I think yun, ginawa na lang nila yun for comedic effect na hindi napaparinig sa yung thought. Naguluhan lang siya na ito na yung iniisip niya, ganon. Tapos yun nga. Tapos kasi 'di ba, para nag-explain pa si boss. Si bossing. So parang iniisip ko, hindi niya ba nabasa? Yung boss na yun, akala ko yung boss na hapon. Sabi ko, siguro niya hindi na babasa dahil hapon siguro nagsasalita. Hindi siya nakakaintindi. Oo. Hapon pala yung thoughts niya. Oo nga naman, makes sense. Alam mo? We found a loophole. Oo. Oo nga. Also, may tanong ako. Saan ka makakahanap na sapin-sapin sa BGC? Sa Grab. Sa Grab, no? Wala sa tapat ng office. Sa wala lang kasi very urban Very urban. Very BGC yung setting nila. Oo, naisip ko lang. Alam mo, sige, for the purpose of research, maghanap tayo ngayon ng sa... Sige. Kasi nga, diba, sabi sa Twitter, ang BGC, so void of culture. Mayroon sa market, marami. Market, diba? Oo. Hindi nila alam kung paano maghanap ng culture doon, but it's there. Correct. Lahat ng probinsya, yung mga major provinces nandun. Oo, meron. May dried mango, Oo, tigi-tigisa pa yun sa market. Oo. So pag nagkaroon ng Cherry Magic PH, at yun na. Kasi pupunta. Oo. Pero I think, sa BGC issue pa rin pala. Okay, sige. Hindi, for me, hindi naman siya devoid of culture. It's manufactured. Which is different. Which is manufactured in China.
Which is the function of a business district. Of a business district, correct naman. Ewan ko, yung mga heel talaga na willing mo-die yung mga tao sa Twitter. Parang, girl. talaga ba? Sa akin kasi nag-fail siya hindi pa rin tapos. Sa akin kasi nag-fail siya as a business district kung mahirap, kung hindi siya accessible to the employees working. Totoo rin naman. Kaya okay pa din yung Makati. Diba? Oo, kaya okay pa rin yung Makati. Etong office kasi ni na Karanye, segue, pwedeng sumakay, may option ng boat, diba? So parang daming options. Lalakarin mo na lang, gano'n. Oo, lalakad. May boat, may train, I guess. Sa pagkakara si Achi sa Kabanaba? Bakit gano'ng kalayo yun? Hindi naman. Guadalupe lang. Kabilang side. Oo. Dito lang sa amin yun. Dito lang. Pasig Perry. Pero in fairness nga naman, may mga areas kasi sa Bangkok talaga na hindi siya super accessible sa train or like bus siguro, but that's a hassle also. As in, viable option yung boat. At least option talaga. Oo. Actually, parang dito rin naman, di ba? Pero mabaho kasi dito. Imagine kung ikaw yung natalsikan ng tubig sa bibig. Oo, kadiri yung uuwi ka na nun. Enjoy. Hindi ka papasok. Girl, hindi ka gagawa ng remembrance ng ticket. Oo. Kung ikaw yung natalsikan ng tubig sa bibig, hindi ka na parang makipaglandian, di ba? Hindi ka na makikipag-moment doon. Oo. Ano yung Star Cinema na movie na meron sa ferry? John Lloyd Bea? Okay ka, ferry ko. Okay ka, ferry ko. Yung kay August. Oo. Okay ka, ferry ko. It's a story about lahat ng mga sumasakay doon sa barko, nagkakatotoo yung wish. Oo. AKA Healing by Camille Pratt. Oo. Diba? Magkakaroon siya ng swimming pool dun sa bakuran nila. Okay. Sobrang benta sa akin nun. Anyway. Pero yun nga, parang yung episode 4, going back, yung episode 4, ang ganda naman ng setup, kahit medyo nainis na ako sa ate niya, kasi ang pushy. Intrusive. Oo. Na parang, talaga, ikaw gagawa ng desisyon na yan, bahay ko yun, di ba? May ganung effect lang. Pero naman. Pero kasi gano'n naman, kuha pa rin naman yung character ni Achi as a pushover eh. Yun nga, I think na yun nga, na-drive home naman siya. So, nagtanong naman obvious ba na obvious? Oo. So, obvious ba na alam ng ate na may gusto si Karan kay Achi? May ini-imply si ate. Diba? Meron nga eh. Meron naman, oo. Yun yung wala sa Japanese. Sa Japan. But also nga, parang ginawa nilang date ang pag-OT at ang pag-commute. Oo, especially, ang tawa-tawa doon sa ridiculousness ng pag-commute kasi yung kumain sila after ng boat ride. Oo, parang, may time. Diba, may oras tayo para pumila at kumain dyan. Flexi yan? Flexible? Oo. Hindi na walang meeting, no? Umili, umupo pa. Oo, totoo. Uy! Walang... Alam mo kung anong equivalent yan dito sa Pilipinas, palito yan sa remake. Alam mo yung mga paresan sa kalsada? Yun, oo. Diba? Oo. Para sa retiro, ganyan. Actually, naisip ko nga since commute to work, yung Master Siomai, pagbaba mo sa MRT. Oo, ng MRT. Hong Kong style. Yung Hong Kong style. Oo, yung waffle. Tapos, ipapasok yung waffle time, di ba? Correct. Basta siomai, mag-master siomai. Waffle time. Meron ka pang time? Mag-waffle time. Nung tawag dito, yung Hong Kong style na ikaw gagawa ng sarili mong sauce. Girl! Ang ending mo ang kanibabo yung mo. Or, minsan ang alat-alat. Oo. Di ba? Walang Pero ang kinilig ako,
Ako din naman, oo. Yun nga, kahit yung episode 5 for me, na medyo maraming fluff, sufficient naman siya kasi nakakilig. Tsaka feeling ko the payoff dun sa last scene. Yun naman. Yun naman. Oo. Para kang in-edge ng ilang oras. Tapos... Actually, pero yun din naman talaga yung ginawa kay Karan kasi 'di ba talagang pinagselos siya Oo. Oy, pero mas dama ko yung selos ni Tay kaysa kay actually, Kurosawa. Effective siya talaga. Oo, parang totoo, no? Yung pagselos. Yun na nga. Parang may pinanghuhugutan. Parang, oo. Parang, Hey! Parang, kasi ang dami niyang pinagselosan si Rock. Kahit na alam niyang friends. Oo. Tapos, si anong pangalan ng best friend na writer? Ajuma. Jinta. Ajuma. Si Jinta, pinagselosan niya. Sa din naman sa Japanese, pinagselosan nga rin niya yung Pai, si Pai-san. Pero sobrang funny kasi nung nila, sobrang ridiculous at over the top nung nag-uusap sila na hawak-hawak lang, parang yung naghahawakan. Oo. Diba? So parang Tawan-tawa ako doon kasi anong kahayupan yung nangyayari. Diba? Kaya nga Kaya si Karan talaga parang, what the fuck is happening here? Touchy. Ito walang sinasabi. Wait, can I just say, may kamukha artista si Delivery Boy sa Pilipinas. Sino? Babae siyang artista. Sino? Judy Ann? Hindi. Dati siyang... Lahat na lang Judy Ann. Kanina ka pa. Dati siyang nasa GMA, pero like ABS na siya. Ding Dong Dantes. Babae nga. Ito din minsan Ito pala. Ito na. Si Barbie Imperial. Charot. Nagkaroon ng rumors na kinulong siya sa banyo. Diba? Kamukha niya. I swear. I-rewatch nyo. Sabihin mo na. Si Bella Padilla. Ayan. Like, yung mga scene niya na wala siyang, ang tawag dito. Wala siyang cow? Oo. Wait. Para maniwala kayo. Kasi hindi ako pwedeng... Pero kasi hindi naman si... At least yung si Bella Padilla. Yung sa I Can't Reach You, si Nora Honor. So I'm saying... Hindi. I mean, iba yung Holma. Pero yun, speaking of Jinta and Delivery Boy, na I keep forgetting his name, medyo nagiging interesting na yung nila. Actually, hindi ba dati ako, fast forward. Ito hindi talaga. Like, ako na-appreciate ko na lang nung nag-crossover na siya dun sa office kasi nga na-expound din yung relationship niya with Rock. Doon kasi sa Japanese parang pahaging lang isang sentence lang na we were in the same group, ganyan. I was about to ask, may ganun ba sa Japan? Oo. May ganun din yung relationship. But ewan ko, parang I'm over the dancing and the TikTok. I think it's an age thing. I think din kasi nga parang medyo wala naman siyang pupuntahan na significant knowing the ending din naman ng Cherry Magic. So hindi ganoon ka, alam mo yun, worth mag-invest over. Pero they work for me. Like, it could be a setup kasi baka nga may mga natanggal na scenes tong si Japanese live action na ina-expound na dito. So baka nga setup yan for something. If you go na setup na rin yung parang i-design I guess ni Achit kasi 'di ba doon sa sa Japanese nag-design siya ng stationery na may emoji para to convey daw how you feel ganyan. Tapos dito parang sinimulan nila yung project pero parang dinaan nila sa pen. Tapos parang nagkaroon sila ng daming metaphor sa pen. Parang ba't nga ba tayo gagawa ng pen? Ganyan.
Kasi nga para daw masabi mo kagad yung ano mo, yung nais mong sabihin, but like but ewan ko ha, ang stupid. Oo, ako no, I don't do it with a pen. Di ba, ano yan? Ayan na ba si Bella Padilla? Yan si Bella Padilla. Oh. I see it. Diba? Bella Padilla siya. Oo. Sabi ko talaga, 100 tula? Charing. Pero kasi, na may part 2 na magiging 200 tula na daw. Ganun. Talaga ba? Ewan ko, nabasa ko lang sa Twitter. Ang pangit nun eh. Oo, hindi ko alam kung totoo yun. Pero para ang daming nagsabi nga na meron part 2. Gago ka, Ray. kasi, yun yung una kong... 100 Gcash para kay Stella. Ayun. Pero ano sa tingin niyo yung kamusta kayo sa cliffhanger ng episode 5? Excited. Kasi ganun din yung na-excite akong aalis ba yung barko o hindi. Ako din. Yun yung unang concern ko. Yung paano na ibang mga pasahero. Kung kayo nasa likod, ano gagawin? Diba? Lalo na kung ano ka na, kung uwi ka na. Ano? Yung pamilya ko nag-aabang sa chicken. Ano gagawin namin? Pwede bang gagawin ko dito? Dala ko na yung donut. Dunkin' donut. Saka yung pansit para kay mama. Yung chooks to go ko lumalamig na. Yung pasahero gumaganon din sa kanya. Pero consistent naman sa Japanese live action na bihira nga sila mag-match ng cliffhanger. Ito sobrang diba? Yeah, excite ako. Oo. Ito nga yung cliffhangers. I mean, I think it's a Thai thing. Kasi ganun yung mga ganun yung mga shows nila. Grabe mag-cliffhanger. And yeah, lately I can say parang dumadalas nga yung ganun na ma-master nila kung paano i-package yung episode. Na talagang iiwan ka niyang may cliffhanger na maayos. Natuto na sila sa mga K-drama. I think, oo. K-drama yung mga ganyang magpabitin. Mabitin, oo. Correct. But yes, I'm excited. Go. Yeah, go. No, go. Go, Kevin. Go away. Sobrang refreshing lang talaga manood ng BL na walang masyadong conflict na parang, oh my God, sobrang bigat. And alam mo yun, yung parang, lang. Vibes lang. Di ba pinanood mo uli yung Itsai kasi? Uy, gago, hindi Kaya pala bigat na bigat. Bigat na bigat siya. Kaya, di ba? I mean, parang, maski na pinanood natin yung Japanese version muna, di ba? Parang kasi nga, it's something that you can relate to, pero hindi siya yung sobrang bigat na coming out, finding your identity, so ganyan-ganyan. I mean, meron pa rin naman mga serious, yun nga, na parang yung purpose mo sa life, tas matanda ka na ganyan. Pero hindi siya like, I don't know, hindi mo kailangan magbandaw. Yung mga ganung levels. Yun naman. Siya kailangan tutukan. Oo. Actually, yun yung rason ko kung ba't hindi ko na binalikan yung Itsai. Oh my God. Kasi yung puro angst. I can't. Can't anymore. Oo. And that's true din naman for me. Especially na yung Cherry Magic ay Sabado. So parang talaga, after last Twilight, may tamang banlaw. Ganon. Actually, ang ganda nga in fairness naman sa gawa ng schedule. Oo. ng GMMTV, alam nila kung ano yung ilalagay sa Friday, and Saturday, tas Sunday, wala nang kwenta. Sunday, na. Alam mo, mapupunta din tayo dyan. Pero alam mo, never in our, sa tanang buhay na naglalabas ng BL ng linggo ang GMMTV na maganda, except yung Moonlight Chicken. Hindi, yun, midweek yun eh. Parang Tuesday, Wednesday, or Wednesday, Thursday ang Moonlight so mali pa pala ako. Okay, so tama pa rin pala. So wala Dangerous Romance ata yung Sunday. Hindi Friday yun. Friday pala yun. Kaya ano yung nag-Sunday? Hidden Agenda yun.
O yun. Yun talaga. Pangit. Kasi Dangerous Romance tinapos ng niya Friday. yun. Only Friends ng Saturday. Tas, unfortunately. But anyway, mapupunta din tayo dun sa panlinggo. Punta muna tayo dun sa pang-Biyernes. Wow, she knows her Oo. Tagalog. Di ba? Marunong. Which is actually Spanish. So, Yeah. So, void. Bakit may mas tatagalog pa ba doon? So, ayun na yung pang Friday. Sige na. Wow. Pag-usapan natin ng Last Twilight episodes 8, 9, and 10. Ito kasi hindi tumigil eh. Talaga hindi tayo pinagbakasyon Last Twilight. Hindi tayo pinagbakasyon. Hindi sila nag-break ng... Trip pa lang ako. Ay, Day, yung 8, 9 baliwan. Lalo na yung 9. Nabasa ko nga. 8, 9 yung basically honeymoon phase nila. Yung 8. And 9. Oo. 9 sila nagkantutan. 9 sila nagsantutan. Correct. Oo. Hanapin mo ako, ganun. Hindi! Diba? Dito ba? Pero dahil yun na rin pinag-uusapan natin, medyo mapapantay ko yung yung love scene nila sa love scene ng I Feel You Linger in the Air. Parang yes, in a emotional and very emotional level. Pero it's very GMMTV. I mean, kapag PG-13. Oo. It's very direct off na shantutan. Oo. Meron. Ilan lang ba? Moonlight, Bad Buddy, saka ito, palang meron. 1,000 stars yata wala. I don't remember. Wala! Diyos ko, yung halik nga nila nangyari sa finale. Oo nga pala. Sinantot niya yung puno. Sinantot niya yung waterfall. Girl, puro ka nun. Blisters. Ay, bakit? Ang tawag dito, saltburn. Maaano ka ba doon? Na ginawa niya pala yun impromptu. Sabi na may nag-quote tweet and wala pumigil. Parang Ginusto nyo? Yun daw yung mga panahon na dapat sinasabi ng director. No. Fast. Pero yun, going back sa Last Twilight. Yung 8, hindi ko masyado maalala anong mga specific na nangyari. Yun yung papunta silang Songkla. Yun yung papunta sa Songkla. Tapos, Songkla. Songkla. Bakla ba, sir? Songkla lang. Tapos sumakay sila ng jeep kasi nga no to jeep face out. Sumakay sila ng jeep. Tapos yung dance nila. Tapos, basta actually 8 and 9 for me, highlight niya talaga yung ni C. Yung acting niya. Prowess. Tapos, ano yun? Cup syrup ba yan? Tiki-tiki. Cup syrup. United American. Tiki-tiki. Baka daw tumangkad pa. Charot. Ayun. Pero yung 8 saka 9, parang actingan. In fairness, sa 9 din, sumabay talaga si Jimmy. Sa 9 sumabay si Jimmy. Sa 8, parang lang siya. Ganda lang ang ambag. Ganda lang nga. Oo. Pero puro tungkol kay Day kasi yung episode 8 na yun nga, parang yung pala yung hometown niya, ganun. Taga doon pala ang tatay niya. Oo, ang tatay niya. Oo, tapos ang tanong ko lang is lahat ng yun ba yung 8? Di ba 9 yun? 8 and 9 kasi. 8, ang cliffhanger ng 8 is dumating yung tatay. Oo. Oo nga. Ang tanong ko lang doon is lahat ng sinuot nila mula nung unang araw na umalis sila hanggang makabalik sila, kasya yun sa bag. Diba? What about it? Planchado. Naka sila? Naka Beyond the Vines sila. Beyond the Vines. Poofy bag. Naka dumpling sila. Sorry ka.
Nung nagbihis sila para sa wedding, parang, ay, no creases. Oo. Baka may dala Diba? sila Ang steamer. galing. Oh, May steamer ba? Nagkasya pa sa bagyo. Tapos yung banyo mo parang bus stop banyo lang. May saksakan. Eh bakit? wag ka yung banyo na yun. Yun yung banyo nung reception. So sila nagbihis. Yun na yun. Mukhang Diba? mukhang stopover banyo lang. Banyo. Pero yun nga, sobrang na-appreciate ko yung acting ni C. Hindi lang iba-iba pa yung emosyon. Kasi parang sobrang yung tuwa niya nung nakatapak uli siya sa beach. And then nakaligo siya. Tapos yung pagkapilyo niya, natutuwa ako yung kapag pumipiyok siya, kapag kapag medyo pilyo siya, gusto niyang asarin sino to? Si Jamie. Oo, tapos yung pag-growl yun talaga, yung pag-growl ng boses niya nung kausap niya yung tatay niya for the first time. Oo. Yung sinabi ng tatay na parang, nakakwento sa akin ni Knight. Nagkakausap ko ni Knight. Sabi ni di ba? Sabi ni C parang ayun, di ba niya sabi rin ba niya kung paano ako nabulag, parang gano'n. Oo, na siya may kasalanan kung ba't ako like with a growl na parang galit ako. Diba? Ayun nga, so siya pala yung may reason. Si Knight pala. Ganda na nga natin nalaman. Ganda nun, actually. Diba? Akala ko talaga genetics. Diba? Pinag-usapan natin, tapos sabi ko, ang hula ko, si Knight ang may kasalanan niya. Na-trigger lang nung nagbabadminton na siya. Knight as Sasa girl. Si Sasa girl. Yun din. Grabe. Yung itsura niya talaga. Yung ni Sasa, trademark na red na na may linya talaga dito. Yung hanggang ilong talaga. Para may hotdog na dito. Parang yung pinagpapara ng hotdog na kanin. Parang freckles din si di ba? Si Mark. Oo. So, kitang-kita dito. Kaya napatwita ko ni Sasa girl, I love your work. Taray house tour tayo ni Kevin. Oo nga. The Shipper's Cribs. Room tour. Sobrang guling-guling talaga ni Oo, ni C. Tapos, nung episode 9 na, ang cute din nung lahat ng instances naman that led to them na pag-akyat nila sa bundok. Especially yung part nung sa hotel or homestay, gano'n. Hindi naman siya hotel talaga. Nalungkot ako doon actually. Oo, ang ganda nun. No, nalungkot ako kay Ate Cherry. Kasi nagsantutan kayo, tapos umalis kayo, tapos si Ate Cherry lang yung caretaker nung So parang pinalinis niya yung sheets niya sa kanya. Oo. Tapos hindi pa sa bayad Wait, hindi pa siya bayad. Yun na nga. Hindi nila bayaran kasi nagmakaawa lang sila, di ba? Na, ate, magbubulag na kasi ako. Ganyan, wala kaming pera. Tapos dudumihan mo yung sheets. Tapos aalis na lang kayo. Tapos, hindi pa nakakaawa. Pinilas pa ni ate yung last page. Yung may pirma. Yung author. Ang sobrang bait naman ni Ate Cherry, di ba? Alam mo kung may martyr dito. Mga to. Kung may martyr dito sa show na to, si Ate Cherry yun. Si Ate Cherry, oo. Binigay lahat. Siya ang ship of the week. Diba? Kung may shipper of the week, siya ang ship of the week. Oo. Diba? Ito transfer naman daw nila pagbalik nila ng Bangkok, Maynila, isasabihin ko. Pero grabe yun, yung episode 9. Yung, di ba nandun sila sa may sunset, sa may peak nung, naman siya peak actually, pero it's just a portion viewing of the point content. lang, ganun. Viewing point of, mind's view. Di ba? Lang siya. Oo. Tapos, wait lang, sorry, papalit lang ako ng mic. In fairness, na-realize din. Sabihin ko sana Oo, Pero yun, ang galing nga ng part na yun kasi parang even leading up to that, binibigyan ka na niya ng
ano talaga, inconveniences na wag na balik na tayo kasi yun, tumawag na yung si Knight, di Oo. ba? Oo, ang gandang Saka build. parang ano, 'di ba, merong mga moments na nung una nawala pa sila, 'di ba? The Oo. day before nawala pa sila, ganyan. Tapos nahirapan din umakyat, 'di ba, si Mm. D kasi because of his condition. And then nung Hindi ano na, lang. Nakita nung ko yun, nadama ko yung struggle kasi nandun sila sa parts na yung, alam mo usually kapag may tali sa mountain, kasi nga Mahirap na yun. mahirap na oo, yun, hindi 'di ba? makakatapak sa Oo. ground ng maayos kasi sobrang steep na nung ano. Oo, Oo. let's go makiling. Oo, 'Di ba? So Arayat, parang ganon. Balahaw. as mga lakbay kalikasan girls. Let's go. Oo, leave nothing but footprints. Take nothing but Pictures. Oo, diba? Ganon. Tapos, nung part na, yung last image, putang ina talaga, Oo. yung dinidescribe yung sunset, ganyan. Yun muna yung build-up eh. Yung build-up ganda ng talaga, build-up na sabi ko, yun. Hoy, saan ba to papunta? Bakit ganito yung build-up nito? Nasa loob ako ng restaurant. Hindi pwedeng umiyak ako doon, diba? Nakakaloka. Gago! Alam mo, nung pala, pag-upo pala, di ba? Tapos parang, di ba sabi ni Jimmy, kasi pinapadescribe ni Oo, Zee kung ano niya. meron, Ano diba? nakikita mo? Parang ganon. Tapos parang sabi niya, gray lang, ganyan. Tapos parang, pikit mo yung mata mo. Tapos parang, ano nakikita mo? Sabi ni Zee, parang, maraming red kasi nga sunset. So maraming reds and oranges, ganyan. Tapos parang parehas kami ni Jimmy. Panga, di naman. Oo, kasi ganun yung reaction ni Jimmy, di ba? Ganun yung reaction ng normal na tao na nakakita. I mean lang na taong nakakita. Oo. Totoo. Diba? Normal reaction yon kasi parang anong pinagsasabi mo? Pero nung nag-gets na yung point. Pumayag siya. Nung pumayag na kasi si Jimmy, sabi ko, tanga, mali pa rin. Kasi galit na galit. Oo, tapos pero nung pumayag na siya, tapos nakita na niya, tapos bigla kasing nag-cut to may may wide color shot corrected na yung nag-wide shot, tapos color corrected na yung yung background. Na pinapakita ko yung describe ni C, tas yun na parang ako din, nanginginig na ako. Girl, nung tingin na, diba? Tapos, nung sinabi na yun na ba yung last na gusto mong makita? Ay, hindi, yung sinabi niya, yung inaano niya yung mukha niya, tapos parang, nakangiti ka ba? Sabi niya hindi pa, tapos hinawakan na niya yung mukha ni Jimmy, tapos sabi niya, nakangiti ka ba? Day, ayun na. Nakangiti ka tapos ba? si Jimmy, lumot mukha niya, ganon. Tapos parang, yun na ba yung gusto mo? Meron pa akong gusto isa pang makita. Di ba sabi niya? Sige, niya yung kamay niya, ganon. Tapos, nung paninag niya, nahulog sila. Saring niya. Hulog sila bigla. Lumindol. Nung pagka ganon, di ba, pagkatingin niya, may aninag pa, tapos unti-unting nagdilim. Sabi ko talaga. Tapos nag-cut yung scoring. Yung music. Scoring. Tapos pagbalik ng image, saka lang babalik yung chorus. Parang, putang ina naman. Masyadong perfect. Yung scene na. Actually, ang galing nung episode na yun. Tapos yung kanta pa, di ba? Yung kanta kasi, kanta ni Bugoy. Paano na kaya? No, very, very that, di ba? Kasi ganon. Ang taas kasi. Sabi, gusto ko nga sabihin, gusto ko nang bumitaw ni Morissette. Very ganon. Very ganon. Kung pinapakinggan ko uli yung kanta, hindi, mas Bugoy ito. Bugoy. Oo. Hindi ba Jed Manila? Hindi mo runs eh. Hindi pa Sam Smith of the Philippines. Wala pa dun, te. So, yun na nga, ang ganda nung episode na yun kasi like even the way it was edited, it's very film-ish. Wow, arte.
very film yung dating, yung kulay, tapos may mga backtrack pa nga na rewind. Ding dong Rewind. Si Bella Padilla. 'Di ba? Oo. I mean, Miss Marian siya yun, ha? Ayoko pa makulong! Ayoko pa makulong. Pero tama Bakit ka attitude? Bakit ito attitude ka? Bakit sa akin late ka? Jen may kanin. Diyan yung kanin. Go right. Sorry. Ang galing nun. Nalanin kayo, pero kayo GDS kasi madalas ko makita sa Twitter yung asan na ako? Kay Bugoy. No? Sorry. Oo. Yung parang film. Oo. Oo, yung parang film. But like, yung scenes actually is very, ako para sa akin very formula, but like, ang galing ng pagkakasunod nila. Oo. Totoo. I mean, formula pero medyo na-master niya talaga kung paano. Iko yun yung forte din ni ni Direk. Formula and kung paano mag-stick. EMC squared. Mag-stick doon. Oo, sure. Oo. Mm. Yung album ni Mariah. Yeah. Correct. Oo. I stay in love. Yeah, forte niya nga kahit paano yung ganun. Kasi pag titignan mo rin naman yung past works niya, very formula eh. Pero maganda execution. So, I think kasi with Off, realized niya kung ano yung gusto niyang makita. Kung paano niya gustong ikwento. So, ang galing na yung last 5 minutes nun ay yun talaga. Diba? Sobrang solid. Sa akin, pag naririnig ko yung kanta, pag pinapakinggan ko, medyo parang, syempre, medyo naiyak. naiyak. Bumabalik, no? Yun nga. Tapos kasi one time, nag-workout ako. Tinake ko yung last clip ulit. Yung clip na yun. Oo. Kasi habang nag-Twitter ako, nagbe-break ako. Tapos parang, yan tuloy, napatagal yung break ko sa workout. Kasi umiyak ako. Umiyak ka pa. Pero totoo, kasi kahit nung inulit ko, na alam ko na yung mangyayari, iyak pa rin. Ang lala. Grabe. Grabe episode. Galing din kasi nila. Oo. Galing talaga ni si Umarte. I mean, ang hirap nun. Kasi 'di ba merong mga moments na I'm sure nakailang takes din yun, pero may mga moments na parang yung nakakagulat pero hindi nag-flinch yung mata. Basta marami akong nakitang moment. Parang, di ba, pag gano'n ka, mapapaganon ka. Siya wala. Paano ulit? Sapas pa. Ganon. Ano yung reaction? Diba? Doon ako natuwa sa kanya kasi ang dami moments na dapat, nagulat siya dapat, pero hindi siya nagulat. Oo. Actually, yun nga, pinag-usapan namin yun na isang friend ko, na... Sino yan? Basta friend ko lang. Tapos, ano siya? Hindi sinabi, sino yan, friend? Sino yan, friend? Basta friend. Wag na natin pangalanan. Hindi, ano siya, pinsan siya ng best friend ko. Tapos, sped teacher kasi siya. Pwede pa rin naman. And, okay. Babae. Okay, ayan, clear. So, grabe! Kaya clear kasi baklang. Mga basa nyo oo. Yun talaga yung safety net ko babae siya, okay? So, pinag-usapan nga namin na parang, bakit? Malay mo, bye na si VP ngayon. You never know. 2024 na. Oo, diba? Yun, but, yun nga, the thing with people with visual impairments or disabilities, kahit na 'di ba may konting semblance of sight pa rin sila, hindi kasing likot yung mata. Kasi walang triggers eh. And nagagawa ni C yun. 'Di ba? Yun nga. Hindi balik na off, no? Pag nagsasalita, 'di ba pag nagsasalita ka, minsan mapapatingin ka kahit ayaw mo sa kanya, 'di ba, or whatever. Oo. Parang sino yan? Sino, Kevin? Di ba? Minsan yung mga ganon. Kahit ayaw mo sa tao. Friend mo na lang siya. Babae din. Saringin din. Pero totoo.
Pero totoo yun nga. Tama Diba? nga. Oo. Napapatingin. Tapos yung tingin niya talaga parang tingin malayo. Ganon. Oo. Na ang empty na wala talaga siyang tinitignan. So ang galing kasi doon naging sobrang convincing na ano nga siya. Bulag siya. Bulag siya. True. Tsaka gusto ko lang din yung fact na pag pumapasok ng kwarto, parang, huy, sino yan? Sasabihin na lang nila na, it's me. Ako to. Hi. I am the problem. It's The me. problem is me. Oo. Speaking of that, napansin niyo nung Alive. episode 10 na kahit si Knight, nakuha na niya yung ganong parang maging mannerism. Kasi 'di ba nag-start yun kay Mok na yun nga, oy ako to, ganyan. Nakuha ni Knight yung ganong mannerism. Yung nanay niya yung hindi. That's true. Stealthy pa yung nanay niya kasi hindi niya naririnig. Wala talagang sound. Tahimik. Kung kayo yung papasok sa room, paano niya introduce yung sarili niyo? Kay Day. Ay, bakla. Ako, hey, bitch. Ako na yun. Ako, hey, bitch. Bakla. Alam na niya yung kausap niya. Hindi, pagpasok girl. Girly. Girl, alam mo ba? Chismis pala yung dala. Oo. Pero yung pa sa episode 10, kasi di ba nga 8 and 9 talagang si yung yung sobrang galing umarte. Tapos yung 10, yung pag-iyak ni Mark habang nagsasalita ng dialogue na yun sa okay na siya. Okay na nakikipagkantsawan pero umiiyak pala siya. Oo. Pati yung sinubo niya yung beef stew, tapos ang laki nung nasubo niya. Oo. Tapos sabi, sarap. Tapos meron pa may line pa siya. Oo, sarap. Tapos gumuguya siya habang umiiyak. Parang, oo, ang committed. galing. Committed. Oo. Si Ako, ang the best actress sa akin dito ay si Mom. Hindi. yung umate siyang bulag siya, yung kumakain ng cake, ay malaki yun na subo ko. Oo. Mami, kasi hindi ka sanay. Hindi yung hiwalayan mo ang anak ko. Charing. Oo, may ganon. Si Mami ayaw niya sa bakla na dukha pa. Correct. So, Mommy really said one disability at a time. Sabi niya talaga, you took advantage of my son. Wala akong reklamo na na si Mohang gusto mo. Ang tanong, kaya ka ba niyang buhayin? Diba? Oo. Tama. Pag nawala siya, kaya yun yung But also, napansin ko sa episode 10, and napansin ko from the past na GMMTV shows na napanood natin, parang sobrang laki ng focus nila sa Christmas this time. Kasi essentially, episode 10 is a Christmas episode na may Christmas miracle bandang dulo. Oo. Yun yung cliffhanger nila. Oo. Na parang, meron ng matang available for transplant. Oo, diba? Merry Christmas. Oo. Pero mata na ahas. Ganun pa. Okay lang, reputation era. Diba? Kakanta si Day ng Meron ng mata na available pero magkaibang tao. Alam mo, isip ko nga may available na mata, kaso yung yung DI na film, yung horror. Gago, wag yun. Ay, wag ganun. Ano yun? Wag naman yun. Yung may donor, tapos makikita mo yung, parang siya, horror siya. Na, alam mo na yung setup nun, syempre. So, parang segunda mano, pero mata. Oo, segunda mano, pero may surgery involved. Ay, oh my God. Crazy. Sabi, may available ng mata, pero mata ng pinya. O di marami. Options. Oo. Pili ka na lang. Oo. Pero yeah, ang galing pa rin nga so far. So, ako, ang iniisip ko na lang is we only have 2 episodes left. Ano pa yung, it's a challenge mo pa kaya? Kasi parang ang haba ng 2 episodes para matapos. Wala na, feeling ko mababa na siya. Pero ending na. Pero tandaan mo, ang Bad Buddy, ganun.
Sana hindi siya Actually, makakita. oo nga. Sana hindi siya makakita. Ayoko siya makakita. Ba't ko pa iniyakan yung episode 9 kung makakita pa pala siya after? Oo. Hindi, saka parang nandun Tama, kasi it's sa Sai, Emedu. Correct. Diba? Oo. It's Sai walking back on its Kung sasaktan mo ko, I promise you the moon. I promise you the moon pala. Same, Oo. I mean same. Ay, oo, di ba? Yun yung bubog, di ba, Leif? Yun yung bubog natin sa I Oo. Promise You. Kasi nagkabalikan sila. What the Correct. fuck did I just watch? Oo. I went through all that. So wala lang yun? Feeling mo joke lang yung feelings namin. Oo, tama. Oo. Ako naman Pero feeling ko pa ending na siya. Like, wala nang na lang. extrang surprise. Ganun. Kasi Bad Buddy, di ba? Up to the last episode. Parang, Oo, biglang gulat Eh, tayo. parang Episode 11, may something pa. Tawag doon, natawag doon. Windshield? Smoke and Viper? mirror? Oo, windshield wiper. Parang may... John Cena? Oo, yan sini. Yung ano yung sa magic, yung term, may... Smoke screen. Parang ganon. Illusion. Abracadabra. Basta parang may something pero iba pala yung kalalabas. Illusion. Yun! Parang D. Letter D yun. Dick. Dick! Delusion. Delulu. May dick. Diversion! Yun naman, diversion. Yung ano, sa Expressway, North Diversion Road. Oo. Diversion. Ay, parang Hunger Games, si Shailene Woodley. Oo. Diversion. Tanga, mat yun. Diba? Subtraction, addition, multiplication. Diversion. Or diversion 2 equals 2. Wala talaga. Walang improvement. Nagbago lang yung season. Bobo pa din. Boy, I have breaking news. Ano? Natanggap kami sa BlushCon. Ay. Wow! Okay. Congrats! June 8. June 2026. Comic Pride ka din. Next week, the following The week week na lang siguro after. i-apply ko. Oo, doon kayo kasama. Benta again. Oo. Alam mo na kung ano yung role ko. Yung sinend ko. Oo. Alam mo na kung ni-roll ko dun, ha? Oo, dadating ako pag closing na. Para, magsasara na yung mall. Parating na si Kevin, I guess. Sige, punta namin. Para kumain. Sorry. Asan tayo? Yeah, pero yun, yung diversion. Oo, yung May movie. diversion sa penultimate. Oo, yun. Alam mo, yung mga dyan sa diversion kasi minsan parang naipipilit na lang. Bad Buddy? Uy, medyo maayos naman. Maayos naman. It worked naman. Pero parang, okay. Okay na ako eh. Parang ano ba yan? Mahirap pa ulit? Ganon. Oo, okay na ako eh. Like Bad Buddy, ang ina-expect ko by the end nitong last Twilight, magsyantutan uli sila. Sa balcony. Oo, sa balcony. Yung likot-likot sila, lipat-lipat sila kung saan-saan. Di ba? Yung sa Bad Buddy. Ika nga, bawat sulok na kondo ay gagawa. Tama! Walang memory. Malaki yung bahay ni Malaki bahay ni Day. Oo, mayaman. Malaki din ang bahay ni Mok. Oo. Old rich bahay. Totoo. Maraming sulok. Yeah. So, ayun. Abangan natin. Kasi 2 linggo na lang tong last Twilight. Ay, huling 2 linggo ng huling 2 linggo. Oh my God. Hindi pa ako ready. Anyway, next natin nagbabagang baklita naman. Yung panlinggo. Meron pa. 2 pala na pag-usapan natin. Oras na to Diba? Surprise! Ang Cooking Crush episode 6 and 7 na hindi pa ba ito tapos? Oo. Alam mo nung pinapanood ko episode 7, parang ako, ano nangyayari? Ano na to? Alam mo, alam mo, naiinis talaga ako dyan eh. Ginigigil talaga ako na ito eh. 5, 6 lang ata talaga yung napanood ko dyan eh.
Kasi parang pabalik-balik. Oo. Kaya hindi ko pinanood yung 7. Hindi At nga, least ang Abante. episode At least 7, Abante, parang, huy, editor go. ng behind ka. Ng Behind. behind cut. Oo. Saka, Ang labo ng timeline, talon-talon. Ginawa lang siya for the sake of, of gun. Alam mo, Ganun na feel nga ko yung nga, feeling. parang binigyan sila Sinayang ng lang. show, parang oy, alam mo, gusto nyo lang maglandian, gusto nyo fan service. Parang yun lang, for the sake of fan service. So, makita silang naglalandian. And, partida, ang dami na nga ditong kissing scenes, lalo na sa episode 7. Sobra! Kasi ginawa nila yun. I mean, nakita mo yung, in fairness naman sa episode 7, parang, ang horny nila. Just for kissing. But still, very fan service. Kasi parang, wala masyadong substance. I mean, bilang fan, ayoko naman nung tipong, okay, nandun nga sila sa screen, pero parang, wala namang ganap. I mean, hindi ko naman gusto yung material. Para saan pa? Oo. Di ba the reason why naman ka nagiging fan of someone, or like for example, di ba, like, K-pop group. Kasi ang galing nila kumanta, ang ganda nung kanta, ang galing nila sumayaw. Ito din, kaya naman naging fan dahil magaling sila umarte, maganda yung dynamics nila at maganda yung pinag-aartehan nila. Ito kasi hindi walang spark. Parang hindi ako kinilig. Oo. Gets ko yung sinasabi mo. Kasi off parang na to, Oo, di ba? Isipin mo, Leif, fan ka ng 17, di ba? Tapos, bigyan sila ng pangit na kanta. Asawa siya. Asawa siya. Asawa pala siya. Ganon. But like, di ba, 17, bigyan mo ng pangit na kanta. Yung kinakanta ni Carlos Agassi, pakanta mo sa 7. Di ba? Parang matatanggap mo ba? Medyo... hindi naman ganun yung Cooking Crush. Hindi mo kanta ni Carlos Agassi. Kanta ni, Ay de las Alas. Nandito. That was at least enjoyable. Pero kasi, enjoyable yun, ha? Yung sa Cooking Crush, parang, yun nga, magaling nga sila umarte. And alam mo na parang committed sila sa script. Kahit na... Oo, committed sila sa character. Ang gusto ko lang dito yung chef na pogi. Victor. Ako rin. Wala na sa GMMTV. Oo. Okay lang, pero siya yung best part ng show na to. Saka yun nga, si Nino. Ang Cooking Crush ko. Diba? Oo. Baka malaki bayad. Maybe. Sarap. Oo. Sarap naman yung material. Feeling ko din, baka kailangan na bagong Balenciaga. Hindi, Fico, kailangan nilang i-sponsor yung mga food brands. Tapos dyan na lumabas. That's true. Tsaka nga, kailangan mo nga din ulit ng kailangan mo ulit buhayin yung fan base mo. I mean, baka yun naman din yun. Sila na no? Pero bakit ganon? I mean, baka kaya sila na-delay. Oo, kasi ganon. Kaya sila na-delay kasi pangit. Oo, baka sa lagay na yan, in-effortan na nilang ayusin. Which is sad. Oo, sad kasi ganito pa rin. Kasi parang feeling ko kahit hindi off-gun to, hindi pa rin mag-work I mean, wala sa off-gun yung problema. Hindi talaga mag-work. Wala talaga sa off-gun. Kung hindi off-gun ang ina mo, lalong walang manonood. Paano si... Sino? Wait, kung walang off-gun dito, si VP lang ang manonood. Kasi hidden agenda natin. Oo, sa bagay. Diba? But yeah, kahit sa tenyo mo to ibigay, kahit sa Gemforce, parang, Alam mo, kung gusto nila ng magkaroon ng spark ulit yung off-gun, gayahin nila yung tenyo, mag-divorce era muna sila. Tingnan mo. Paano muna? Magpamis. May ganun ba na era? Diba? Oo naman. Huwag sila magbatian ng birthday, gano'n. Oo. Ng mga 1 taon. Para hindi lang. Diba? Dalawa yun, oo. Pero yun nga, sobrang sabog. Ang sabog ng kwento. Para kang nagluluto na parang kalat-kalat yung inaano mo. Maganda sana yung may potential sana yung kwento. It's just that I guess the writing didn't do well. Kasi the concept itself was maganda na may maganda the concept. Hindi, tsaka diba parang
the concept. Yeah. It's Yeah, like, like, it's yeah. amazing. Yeah, the mas maganda, but like, yun na nga, kasi parang hindi yung bagay. Like, what you said before, like you said before kasi na na parang it's not of their caliber. Oh, ng off yeah, you know, yeah, di ba? it's not there. It's not their caliber and parang dito sa episode na to, doon ko na realize din. Doon ko nakita talaga kasi nga parang nasasayangan ngayon ko na feel yung sinasabi niyo before na nasasayangan kayo. Kasi nga given their potential tapos yung material mo. Kilala mo sila eh. Dito. Wala na dito. So, ano yun, Not Me ba yun? Yung yung huli nilang Gangster. Yung pa kaya pa yung galing nila dun eh. Oo. Yun naman masyadong Pinilig ako ambitious yun naman Ambitious masyadong sana yun, ambitious pero- ng material. Yung ba yung may parang mga multiple characters Si Gun, oo. Kambal si ano. Kambal sa Gun. Kambal sa Domi. Pero di ba ang galing? doon? Ang ganda Ambitious. nun. Kaso hindi ko anywhere din. Oo, although parang yun nga, kahit mataas yung goal na nire-reach nung Not Me, mas mataas pa rin naman yung naabot niya kesa sa goal ng Cooking Crush. Oo naman. Kasi nandun si Mond. Baka nga, tigil nyo na yan. Yun na talaga yan. Ibababa na nga yan eh. Hindi na talaga. Parang Bababa ibababa na. na. Pero papanoorin ko Oo. na lang siya for the side couple. Yun din. Or ako papanoorin ko because it's off Gun. Pero parang may pakipaba ako, wala naman siya. Panoorin mo kasi you've seen worse. Of course. I've been through worse. Oo. Exactly. Tapos, dito yun nga, yung gusto kong sabihin about episode 7 is, doon ako lalo naguluhan kasi parang episodes 1 to 6, may structure pa siya eh. Tapos, nagme-make sense yung recipe, yung connection niya doon sa niluluto nila, plus the cooking lesson. Episode 7, nawalan ka ng cooking lesson. Nawalan ka ng parang pagigitnaan na pagkain. Wala na. Hindi kasi dapat mag-shift na yun sa ni na Gun doon sa application nila for the context. Contest. Parehas kasi. Isang letter lang. My mind. It's It's not the raining new today. Yeah. Lapit naman sa keyboard yun eh. Magkalapit. Oo, di ba? English kasi naubos na kanina. Oo nga. Yeah, kasi. Galing mo doon Brainy. So, yun. Pipi ko nalipat na. And parang transition period to. And yun nga, binigyan mo na libog yung dalawang character sa isang BL na dapat wholesome patwitangs. Kasi nga, di ba, ang weird, parang weird na parang hindi naman masyado. Basta parang, basta yung point doon na, they got horny for each other. Tapos, naghalikan sila kung saan-saan. Tapos parang walang safe space. Oo. Para Kasa para BGC. Sino yan? So, yun. So, parang, basta ang sabog lang din talaga. Yeah. Basta, nagustuhan ko lang dito yung kay Lola na part. Pwede, shipper si Lola. Siya yung best, siya yung shipper of the week. Dito sa show. Ang dami naman. Ang dami naman shipper. Oo. Diba? So, pwede tayo mag-next. Papanoorin pa rin naman. But, hindi lang ganun ka-committed. But yeah, last naman natin nagbaklitan, nagbabaga. Nasa headlines pa rin tayo. Ang I Can't Reach You, episodes 4 and 5. Ina-lightning round na lang natin yung iba talaga. Go. Oo. Pagod na kami. 2025, pagod na kami. First episode. Part 2 na natin yung ngayong. Oo, part 2 na yun. Kasi isang oras na. Lightning round na yun kasi konti lang yun talaga. Ina-lightning round na lang yan. Pero ito, game, I Can't Reach You, episodes 4 and 5. Go. Okay, natawa ko dito sa episode 5 nitong I Can't Reach You. Sabi ko, hahaha. Okay, next. Lightning round. Hindi. Mamaya lightning round. Tawag dito, 'di ba? Dito nga nila na-realize kung ano yung feelings nila for each other. Yung isa pa, 'di ba, si Maliit.
sorry si Matangkad at si Maliit lang naalala ko. Si Kakero. Si Kakero kasi, di ba? Parang hindi pa siya sure. Or parang, like niya ako. Bakit ganon? So, di pa niya din sure. Di pa siya sure sa sarili niya. Kuha So, mo. Kung sobrang ano nga cute. feel. In fairness. Oo. Oo, kasi ganun ako virgin. As a virgin. Sa Talaga? ilong. Since when? Nag-exit lahat sa call. Tapos, oo, tawan-tawa ako. Di ba pumunta sila nga dun sa field trip nila. Field trip. Tapos, may field trip. And my favorite rocket ship. Backyard the gods. Tapos, natawa ako dun sa part na himiwalay na nga, di ba, si Kakero tsaka yung girl kasi nga gusto ng girl na makasolo to si Maliit. Tapos, jealous di ba si ate girl, very mahal. Honor nga kasi. Bakit kasi may brothers na tapig? Kaya, anyway, tawag doon. Hindi makaisip si Kakero kasi parang naiisip niya, hala, nagtampo nga si Matangkad sa akin. Bakit kayo kanon? Keme. Tapos nung sinabihan siya ni ate girl, hoy, kanina ka pa may iniisip. Hindi ko alam kung ano iniisip mo, pero go. Sabi niya ganun talaga. Diba? Sabi niya, iniisip ka, pero hindi naman ata ako yun. Pero sige na. Sige, go. Tapos sabi ni Maliit, ganun ba? Okay, bye-bye. Bye. Iniwan niya talaga out of nowhere sa isang village. Oo. Village. Nanakbo si kuya. Tapos sinabol niya, Kakere! Ganun pa yung pagkakaano niya. Kasi malayo na. Oo, sinabi niya. Tapos, sinigaw niya parang, ang sasakyan mong stasyon ay ano. Kung pupunta ka doon, ang sasakyan mo ay ganito ang estasyon. Ay, MRT! Baba ka ng Guadalupe. Mahal pa ba? Ba't parang naging Santo Niño na? Santo Niño na nga eh. Naging Joy Belmonte. At sa kanila, Hoy, not our Queen Mother. Oo, not our mayor. Not our mayor. Eugene! Sa Pasig pala ako. So, very, Not very my mayor nuts. now. Nahulog pa yung di ba? Nahulog pa yung paineta niya. Oo, may sinabi pa siya, di ba? Ang sabi niya, nagtapos na kahit hindi pa nagsisimula. Oo, Ay, may ganun hindi mo siya. kaya. Yung Parang, alin. In my head, yung alente. Ano sasabi mo dyan? parang, moment na to ni ate, ibigay mo na. Ano ba? Wala na siya sa next episode. Kaya kasarap dago ka. Yung alin ang hindi pa nagsimula. To delusional. Maabol siyang airtime. Sinulog Ano daw. ba? Hindi na siya umabot sa sinulog. Di ba? Sa bagay. Pero ang ganda nito, sobra. Kung gusto mo naman mabili. Ba't ako yurak-yurakin? Ang ganda na po. Sorry. Tapos kasi ba yun sa banda? Ang dami mo lang nasabi, no? Ganda-ganda ka na yan. Ano ba kaya? Oo, te. Tapos sobrang ganda. Sa Lamesa Dam sila nag-date. Lamesa Eco Park. Sabi ko, uy, puta, sa Lamesa Eco Park lang pala sila. Ano ba to? Bakit? Magde-debut shoot siya eh. Gago! Huwag kang ganyan, meron nagdebo ko kaibigan na dun nga siya nag-shoot. Hayop ka. Sa kanya Doon kami nag-shoot ng No Limit ang hirete. Nakadress ba siya tapos naka-Converse sa debut shoot niya? Uy! Nakakaloka, diba? Yun yung suot ni Kevin ng debut niya. Demi Lovato siya. Diba? Give your heart a break. Pero ang ganda nga. Alam mo, ang ganda. Okay, despite that, despite the delusional ate, ang ganda kasi. Pero yun nga, ang magaling na seryoso. Eurorack, ito sasabihin, ang ganda. Maganda
Sige. Paano ko seryosohin yung reko mo. Paano ko masasabi maganda siya? Basta magaling. For me, yung nagagandahan ako sa I Can Reach You is, eto, at least alam niyo kung paano yung tamang atras abante. I Can't Reach You. Bingin na. Alam niyo yung tamang atras abante. Kasi gano'n naman yung ginagawa niya since the beginning eh. Parang iusog niya konti, may konting atras. Pero nagpo-progress ng maayos. Hindi yung, bakit? Atras na abante ako. Pilipinas! This movie is so fun. Wait, ano yun? Atas abante. Go. No, yung tama, yung parang alam niya kung paano. More of, yung urong sulong. Yes, gets ko yan. Ay, sorry, baliktad. Gets ko yung sabi niya. Yung emotions. Like, how, kasi nga, ang push meron naman and talaga. pull ng heartstrings. Yes. Parang ganun siya sa abante. In English, yung atras abante ba? Tanga, atras abante, to and fro yun, hindi yung push and pull. Oh, ano sa Tagalog yung push and pull? Tulak, tila. Tulak, hila, oh. Ano ba sinabi ko? Oo nga, tama nga. Wala, Liz, I tried to save them. I tried to save this conversation. Love natin itong show na to. Pero love namin siya. Pero ang ganda niya. Maganda siya. Maganda siya. Parang yung pag lumalabas ka sa sa bagong premiere ng show. Maganda, number one. Hindi mo alam bakit. Ang galing ni Piolo. Ang galing ni Nora Honor. Pero maganda. Sabi ko. Basta yung emotions, basta may push and pull dun sa dalawang characters. Then saka ang gandang by this point ng show, nasanay ka, na condition ka na dun sa visual cues niya, yung VP yung nabanggit natin, parang yung bokeh. What? Yun yung kilig niya. Okay. There's really no saving this episode anymore. Hindi lang yung reproductive organ ng girls. Hindi lang talaga ako yung dito. Kaya pala maganda. Oo. It's very educational. No? Anatomy. Tanga, hindi. Yan yung kinakain pag Christmas. Well, kinakain naman din siya. Bokeh panda. Kinakain din naman siya. I know some people. Hindi mo nga lang kinakain. Oo nga, pero kinakain siya. Oo. Diba? Ay! But going back, as I was saying, yung na-condition ka na, kasi ganun lagi yung atake nga kapag may gagawing something about yung feelings, yung na pag-express nakakakilig. Kilig, oo. And yun nga. So, gamit na siya episodes. But most importantly, do sa lamesa echo part. Kasi doon narinig ni sino to? Yung isa si Kakeru, sino yung isa? Si Yamato. Doon yung narinig na tinawag na siya ni Kakeru, na pinuntahan nga siya doon sa bridge, na promise niya na doon sila magkikita. Doon sa fell trap na yon. Eto, nakita ba kayo nito? Hindi pa. Lagot. Sino?
Yan. Sino yan? Friend mo? Hindi. Hindi ko makilala eh. Kaya nga tayo lagot. Sarap. Nalalaman. Bakit lagot? 2024 na. Kaya nga, embrace it. Diba na nakilala ka nila from Twitter? Of all places, no? Ang tanong ko, which account nga? Hindi, personal. Shippers. Dito pala. Oh no! Yun yung lagot. Lagot. Oh no! Basta ilang episodes na rin naman to, but like, love natin to show na to. Maganda. Panoorin nyo, guys. Oo. Go Billy's lightning round. Yun. So, pero, bago tayo, yun nga, dapat nangangalahati pa lang tayo, pero isang oras naman. Kung meron kayong mga gustong inayag, mga reaction, kung ano din. Kung nag-photoshoot din kayo ng debut nyo sa Lamesa Dam, ikwento nyo yan on social media. Kaya follow. Walang masama doon. Wala naman sabi. Oo, sabi ko lang naman kung nag-photoshoot ka doon, share mo yung picture, tag mo kami at the @theshippers.ph, diba? Oo. Oo nga, bakit naman hindi, diba? I-share nyo yan. Tapos lalagyan namin ng location, Lamesa Eco Park. Correct. Diba? Kaya @theshippers.ph on Twitter, Instagram, Facebook, and Threads. Kung nagte-Threads pa kayo. And @shippers.ph naman on TikTok. Yun din. Bakit? Diba? And 2024 na. Oo. Gumagana pa yung Twitter, so doon muna tayo. And syempre kung nakikinig or nanonood kayo on Spotify and YouTube, don't forget to follow and subscribe. Kasi yun din. Bakit? And click the bell icon para notified kayo of every new episode. Again, why? Sa baba. So nasaan man yan? Oo. And may mga poll and questions din tayo dyan sa Spotify. Scroll down lang dun sa mismong episode. Tulad ng last episode natin, nagtanong tayo sa 12 Ships of Christmas kung aside from the winners, who deserves a special award and why? And then, ang ating Portside reporter, si Matt, sumagot siya. Sabi niya, actually, I'm surprised Force Book wasn't nominated for their performance in Only Friends. Tara. Book had a semi-villain arc and Force had a redemption arc that pushed his acting skills. Taray. Gawa ka ng sarili mong award. Alam mo kung may na-post kay Force, yun yung kanyang hips. Kaka-thrust. Oo, kaka-thrust. Yeah, but actually, di ba nag-wonder din naman tayo, but parang wala masyado nomination yung Force Book. Pero wala nga masyado. Mas kasalanan ng mga fans. Oo, hindi kasi ni-nominate ng fans. Alam nyo, Force Book, galingan nyo. Charot. Or yung fans ng Force Book, galingan nyo rin. Charot. Yan, tapos tinanong natin sa polls, are you satisfied with the winners? 66% po ay hindi satisfied. They demand a refund. Deserve, mare. Loko. Diba? Tinanong natin eh. So, at least sa winners lang sila disagree, hindi dun sa award-giving body. Hindi sa award-giving body. Hindi sa hindi dun sa jokes ng host. Diba? Ayan. And 33% naman yung nagsabi na yes, of course. Satisfied. Kayo din yun eh. 1, 2, 3. 11% kami. Tama eh. Ayun. Game. Lightning round din natin itong mga susunod. Shipper Kevin. Time to shine. Okay. Hindi ko pa bukas. Dalawa lang yan. Mahaba ng spill ko? 7.01 ba? Tama ba? Yes. 7 season na tayo. By the way. Akalain mo yun? Oh my God, 7 season? Akalain nyo yun? Tagal natin nagbabaklaan. O, diba? Baklitang iba. Parang sa baklitang iba. What did you eat yesterday? Nilaga. Season 2 kanina lang episode yun, diba? Wala mo lang kanina. Yun din ang pagkain ko kahapon eh. Meal prep. Pero nilaga. Diba? Meal prep. Ampon o kasal? Ano ang ending? Uy, maganda daw tong What Did You Eat Yesterday. Maganda talaga.
Oo. Pit Babe, episode 6 and 7. Nabuo, nabuwag, nabuo uli. Hoy, ano yan? Lego? Ayun na nga si Rogue Featuring from X-Men. Rogue from Ay, X-Men. ang Oo, taray. tama hula Oh, ko diba? dyan. Mr. Sahara and Tokiko. Next week na Wala, daw next yun. na eh. Kaya dalawa lang. May lalag mo kaya ang The Sign? I saw the sign. I think yun yung ano nila. Yung main theme. Yung song. Mm. Oo. Although I love you and... Although I love you and you? Tama, yun. Hapon yan, kaya ganyan tayo. Very, Okay. me, my husband, and my husband's boyfriend. Mm-mm. Pero hindi, Although I dalawa love lang you. sila. I love you and you too. Ganon. Oo na po! Sure. Diba? Sa kami 10 News of the Week na naglandian ang 10 News sa Japan. Oo nga, nasa Japan nga sila. Nakita ko ngayon. Well, nakita ko kay Tay. At yun na. Ano muna natin? Yung 10 News. Sige. Yung mag-10 News of the Week muna tayo. Yung naglandian sa Japan. Ano masasabi nyo? Deserve. Edi happy. Apat lang ba sila? Welcome Kasama si back. Mark at si Sky. Saka si Sky. Pero parang feeling ko may susunod pa. Ay, sino pa? Nauna lang Baka talaga nga. Baka ako yung sumunod. Ano ba? Ako! Wow! See you there. See you there. Oo. Tapos, ano ba promote din ng Samsung yung paglalandian nila. So, sponsored. Sponsor talaga sila. Oo. Yung nakaganon. Yung ginaya nila yung episode art for the week. Oo. Gamit ang phone. Ewan ko kung napapansin niyo kada week kasi may yung kada volume recreation siya. Oo, nire-recreate nila. So may 12 na volumes yung manga. Tapos may 12 na episodes most likely. Yung yung Cherry Magic TH. Tapos yun, kada cover. Yun. That's teenier. Oo. Tapos, ikakasal sila. So, hindi ko alam paano gagawin yung wedding cover. But sana ginawa tuloy-tuloy. na ata yan. Oo. Parang kinomit naman na nila yung sarili nila doon. Kaya nga, din to eh. Isa? Pwede din. Kaya hindi to bakasyon for Tenyu. Promotional run to. Yung pag-Japan nila. Ay, totoo. Hindi, feeling ko lang. Sa dami ng landing content na lumalabas. Di ba? We know better. Oo, alam na natin. So, do we? Confidently we can say tapos na ang divorce era ng Tenyu. Oo, yun na lang. Yes, fan kayo naman. Para ma-miss. Diba? Yeah. Oo. Ayun. Tenyu, salamat sa landian sa Japan. Game, what did you eat yesterday? Lightning round. Yes. Speaking of Japan, ang ganda nung finale, but like parang medyo parang bittersweet pa rin kasi kasi ang nagkaroon ng conversation si Shiro-san with the parents na mag-iiwan ng mana. Parang mag-isa lang siya, parang ganun. So parang nagkaroon sila ng usapan na parang wag niyo na akong iwanan ng mana, nyo na, parang sulitin nyo na yung lahat ng pera ninyo hanggang sa end of days, parang ganun sa parents niya. Nag-insist yung mga parents. So parang nagkaroon sila ng usapan siya sa kasi yung jowa niya, si Kenji, na what if ampunin nung isa yung isa. Kasi yun yung legal na pwede nilang gawin. Pag ginawa nila yun, pag namatay si Shiro, parang ganun, yung niya, yung assets niya, mapupunta kay may inherit ni Yun lang yung way para ma-inherit ng same-sex relationships, yung assets ng isa para maging sila. Kailangan ampunin. Oo, kailangan maging anak yung isa. Parang ganun. Which is parang, yun yung naging conversation na parang, at this time, parang, ang sad lang din isipin kasi, yan yung choices mo. Oo, yun lang yung pwede. Oo. But also, we have come so far na naging option natin yon. Kasi before, wala talaga.
Unthinkable yan eh. Oo, so parang nung pinapanood ko yung finale, parang grabe, ang bitter sweet somehow kasi yung isa sa mga ano ni Kenji, isa sa mga alinlangan niya. Paano kapag naging legal yung same-sex marriage during their lifetime? Hindi ka na pwedeng ikasal kasi legally anak mo ka yan na. eh. Yeah. Oo, 'di ba? So parang yun yung tapos parang napag-usapan na din na parang what if hindi rin sila yung endgame, ganun. Magkahiwalay pa sila. So parang ang abot nung ang desisyon nila sa dulo is maging anak na nga lang. Kasi kahit na hindi kayo magkatuluyan sa dulo, at least maibibigay mo pa rin sa kanya yung mana mo as your as a symbol of your love at the time na inampon mo siya, parang ganun. So parang symbol of basta sobrang ang bigat at somehow ang bigat pa rin sa puso kahit na ang light lang nung yung isa pang naging nila topic sa finale kung saan na-realize ni Shiro-san na nagbago na siya kasi sobrang he's into niregaluhan niya ng apron si yung jowa niya kasi sabay na sila magluluto, parang gano'n. Buti pa siya nagbago, no? Uy! Tayo kasi hindi. Well, tapos yung show. So, yun. Yun. Etong show na to, yung isa sa mga sana mapanood nyo rin. Kahit na ako lang yung nanood during this. Nasa Netflix to, di ba? Nasa Netflix season 2. Yung first season, pero nalipat na ata sa Gagaulalay, season 1 and season 2, and yung movie. Oo. Ang daming catch up. Pero sobrang easy, lang siya, easy watch lang siya. Kasi nga, magluluto. Very that lang. Tapos yun nga, actually yung mga mabibigat na nila, na topics nila, pasundot-sundot lang. Pero kapag sumundot, it's sunduting. Yes, it's sunduting. You'll feel it. So yun yung naramdaman ko na finale. Anyway, next show. Next show, Pit Babe, na episode 6 and 7. Okay, tama yung hula ko. Mas maganda to kaysa sa Cooking Crush. Ay, nako. Dahil, in fairness, nag-improve. It went there. Parang talagang, ako nung una, questioning the validity of this. Tapos ganyan parang, okay, work. Like nag-improve siya, sadly. Unfortunately, nag-improve siya. Kasi, sobrang yun nga, kasi si Charlie, hula ni VP dati na yung isa dun sa half ng main couple, rin, may powers din. Tapos yun nga, na-reveal sa episode na to na parang may powers nga rin. Tapos parang, pero nung umpisa, hindi nila ma-figure out kung kasi nga, medyo passive yung niya, yung powers niya. Yung powers niya. Oo, kasi nanghihigop siya ng lakas. Ay! Through physical touch. Oh my God. Nakakatawa yung... Tawa ako nung dinedescribe niya yung power niya kay Pit Babe. May montage ng sex scenes nila. Kasi nga, yun yung kasi physical touch. Oo. Yun, habang sinusup-sup siya, sinusup-sup niya yung powers. Kasi siya yung top dito eh. Oo, siya. Diba? Mas maganda na nga ito kasi sa Cooking Crush. May supsupan kasi, te. Oo. But, tapos yun nga, yung hula ko rin, yung hula ko rin na isa na si Wei, mukhang going towards pagiging kontrabida as a best friend. As a best friend na hindi na reciprocate ang romantic feelings. Oo. So yun. So, ang exciting. Yun, ang ganda. Doon ako natuwa na na-reveal na siya finally na okay. Oo. I get it now. Oo. Pero during yung episodes yun, nagkatuluyan sila kasi nabuo sila as in nagsabi sila na na boyfriend na sila. Sila DT
DTR. DTR. Kasi DTF sila all the time. Siomay yun. All the Xiaolong while. Bao pala. Oo. DTF. Tapos tawa ko sa term of endearment nila sa isa't isa, mama and papa. Ando na nga, ipangalan na nga nung isa sa kanila yung babe. Hindi mo pa Babe, mama and papa. Meron pang isa ko. Mama, papa, babe. Tapos, napaka-unserious na show na to kasi yung episode 5 ba yun, yung side couple, nagkaroon ng love actually na moment. With yung sa bintana ng coffee shop. Coffee shop nga ba? Oo. But yung may Cartolina na inaanong messages. Oo. Kasi ayaw siyang pansinin. Oo. Tawa ako. What the fuck is this? But yes, I love this show. Parang I get it. Ayan na naman siya sa I Love You Show. Pero maganda. Gumanda. Nag-improve Asa maraming koda. I love this. Oo. Sobrang unserious niya. Tapos hinga. Ano ba? Umatake uli si si Phoebe Halliwell dito. Phoebe, oo. Ulit siya. Nag-moment ulit siya. Nag-moment ulit siya kasi nahawakan siya. Ganon. Nginginig siya. Ganon. So lahat sila may powers. So tama ka nga, Phoebe. Lahat sila talaga. X-Men talaga to. Yun. Oo. Ay. Ayun na. Tapos Finally. Oo. Finally. Episode for today. And habang iniisip niyo, shippers, kung sino ang inyong ship of the week kasi ang dami. Madami sila naglalaban dito. Diba? Nandyan si Pai. Nandyan si Ate Cherry. Nandyan si Lola. Ang dami. Options. Ang iniisip niyo yan, syempre, we'd like to invite our listeners then to check out thebunkph.com to see all of the other podcasts na kasama ng The Shippers sa Bunk Collective and follow us on our social media at thebunkph. That's THEBUNKPH on Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, and Threads din. Ang daming reactions. Ganon. Yan. Oo. So, non-iOS task can't relate. the Windows, charot. Yun na. Kaya, yun ang ating episode para sa linggo ito. Tapusin ko na talaga siya. Maraming salamat sa panonood. Yun nga. Sino na? Ang inyong ship of the week. Diba? Ako si Pai, saka yung cellphone niya na may wallpaper ni na sa harap. Yung Samsung, naka-Samsung din si Ate Pai. Actually, no? Oo. Ako yung boss tsaka yung sapin-sapin. Ay, yung client tsaka yung sapin-sapin. He seemed very satisfied with that. Same. Ako ako. Tsaka yung nilaga niya kanina. At lumpia. Charing. Sige. Si Tay. Tsaka yung pinapahid sa mukha. Ano ba yun? Ano yung pinapahid sa mukha? Ano nga ba yun? Pinapahid sa mukha? Parang powder na may tubig. Powder na may tubig. Johnson's. Basically. Sponsored. Diba? Okay. It's like paste. It's like Is it not? Is it not? Saan galing yun? VP, ikaw, ano ship of the week mo? Ako, ship of the week ko, yung Lamesa Eco Park, saka yung friend ni Kevin na nag-emotion. Kala ko ikaw saka yung Grindr message mo from kanina. Nakilala tayo, lagot. Ayun na, established na ang mga ship of the week this week. Kaya, welcome to season 7 mga shippers. Sana nag-enjoy kayo sa panonood at sa pakikinig. We hope to hear you and see you again on the next one. Yun, kung meron pa, natin. Nag-episode 1 yung season 7. So sana meron. Gandun lang. Gandun lang pala. One time, big time tayo. Oo. Ano na yun? Ends there. Sarap. Kaya yun, ako inyong shipper na si Shipper VP na tulad nga ng sabi ni Judy Ann, walang nangyayari.
Ay, antaray. Ako naman si Shipper Kevin. Natapos na magmukbang. Ano ka naman si Shipper Lick at patikim ng boke mo. At ako naman si Shipper Rai. Yes, and paalam mga ka-shipper. Word ko, kasama ko. Mag-iigat ko dyan sa Korea. Ano nga sa'yo? Sail away. Say Ay, ako nga pala.